sa lahat. Parang eksena sa pelikula, ang lalaking nakapula na yan, nakipaghabulan sa mga gwardya ng MRT sa Ortigas. Pero kahit nasa dulo na ng platform, di nagpahuli ang lalaki na tumalon pa sa gilid ng riles. Nagtatakbo siya hanggang sa makalayo. Nahuli kaya ang lalaki? Ang kabuang detalye tungkol sa balitang yan, abangan dito lang sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Ilang araw bago ang bagong taon, gabi-kabilang sunog, sumiklab na naman kagabi sa Mandaluyong at Pasay. Sanggol na isinilang nitong Pasko, dinukot mula mismo sa loob ng isang ospital sa Marikina. Sa pool sa CCTV, dalawang lalaking yan, imbis mag-coffee and chill, nagsuntukan pa sa loob ng isang kapihan sa Pampanga. BICAM report para sa 2026 national budget, pipirmahan na. Pero lulusot nga ba ang bersyon ng budget sa Pangulo? Pagyanig ng magnitude 6.6 na lindol sa Taiwan sa pool sa video. Mga residente roon, kanya-kanyang likas. Pelikulang Manila's Finest, hakot kung hakot ng award sa gabi ng parangal ng Metro Manila Film Festival kagabi. Ang iba pang nagwagi, alamin. Higit 100 pamilya sa Pasay at Mandaluyong ang nawalan ng tirahan matapos masunugan ilang araw. Bago ang 2026, sa Pasay, ang hinihinalang mitsa ng apoy na iwang kalan. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ganito kalaki ang sunog na lumamon sa 100 bahay sa barangay 130 sa Pasay kahapon. Alas 2:30 ng hapon, sumiklab ang sunog na mabilis kumalat dahil gawa sa light materials at dikit-dikit ang mga bahay. Masikip din ang kalsada sa lugar kaya pahirapan ang pag-apula. Ang ilang bumbero sa kabila pa ng ilog nagbuga ng tubig. Tulong-tulong sila hanggang sa nakontrol ang sunog bandang 3:42 ng hapon at tuluyang naapula pasado alas 4 na ng hapon. Sa laki ng pinsala ng sunog, aabot sa 800 pamilya ang apektado. Pansamantala silang tumutuloy sa Juan Sumulong Elementary School. Labis ang lungkot ng mga nasunugan, lalo't magbabagong taon na. Hindi ako okay kasi lahat ng gamit ko, buong bahay ko nasunog. Wala akong alam kasi nasa trabaho po ako. Pangatlong sunog na to sa amin eh. Mahirap mag-umpisa ulit. Naka-recover na ako sa pangalawang sunog, sa pangatlo parang hinihirap na yata. Dapat masaya ang bagong taon namin pero wala eh. Inaalam pa rin ang mitya ng sunog pero hinala ng ilang residente. Ano daw po, naiwan po yung kalan. Nagkasunog din kagabi sa Block 32, Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Pasado alas 6 ng gabi sumiklab ang sunog na umabot sa ikatlong alarma bago naapula pasado alas 9 ng gabi. So, ang mga involved po na bahay is made of light materials, ma'am, kaya mabilis tumaas yung alarma natin. Tsaka looban po siya, ma'am. 3 ang nasugatan, kabilang ang isang fire volunteer. Dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy, tanging washing machine na lamang ang nabitbit ni Randy. Muntika na po yung mga 3 kong anak. Na-trap po kami sa sunog. Bintana lang po kami dumaan para mailigtas ko yung 3 kong anak. Pero si Marian, wala raw naisalba ni isa. Ang nakuha lang po namin is yung aso lang po namin na iisa. Kahit po piso, wala po kaming nakuha. Kasi po gilid lang po talaga ng bahay namin yung nasunog eh. Problemado rin si Christina kung paano nila sasalubungin ang bagong taon na walang tahanan. Nakakaiyak eh. Kasi wala kami na isalba. Okay, pero okay pa din kasi safe yung family ko. Mas importante yun kumpara sa gamit. Sa kabuuan, mahigit 83 na bahay ang napinsala. 146 na pamilya o 675 individual naman ang apektado at pansamantala ring nanunuluyan sa evacuation area. Inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Sa ibang balita, kalaboso ang isang high-value na drug suspect sa buy bust ng mga pulis sa Cagayan de Oro City.
nasabat sa kanyang higit 1.8 million pesos na halaga ng shabu. Yan at iba pang operasyon kontra droga sa Frontline Report ni Gary De Leon. Pinasok ng mga pulis ang eskinita na yan sa Cagayan de Oro City. Yan ay matapos magpositibo ang transaksyon ng police poster buyer sa target nilang high-value individual. Sa loob ng bahay, agad pinadapa at pinusasa ng drug suspect. Nakuha sa inaresto ang 270 grams ng shabu na nagkakahalaga na higit 1.8 million pesos. Walang kawala sa mga pulis ang dalawang lalaking yan na nahuling nagbenta ng shabu sa Gimba, Nueva Ecija. Paong mga high-value individual ang mga inaresto sa Baybas. Nakumpiska sa kanila ang 155 grams ng shabu na may halagang higit 1 milyong piso. Isang improvised na baril at marked money. Ayon sa Gimba Municipal Police, nakatanggap sila ng tip hinggil sa pagde-deliver ng shabu ng dalawang suspect. Sa Dasmariñas City, Cavite, isa pang high-value individual ang nasokote sa bypass operation ng mga pulis. Nakumpiska sa suspect ang 70 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 476,000 pesos. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Matapos ang ilang linggong deliberasyon, nakatakda ng pirmahan ng mga mambabatas ang BICAM report para sa 2026 national budget. At live mula sa Philippine International Convention Center sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, anong oras ba inaasahang mapipirmahan nga itong BICAM report at ano ba ang mga susunod na hakbang? Nikki, sa mga oras nga na ito ay sinisimulan ng pirmahan ng BICAM yung 2026 budget at bukas naman isasagawa yung ratification doon sa pondo. Ito yung huling proseso para nga reviewin ng both House and Senate itong pondo bago ipadala sa Malacanang. At pagdating sa Malacanang, dalawa lang yung maaaring kahinatnan niya, Nikki. Una ay aprubahan at pirmahan na nga ito ng Pangulo. O pangalawa naman ay i-veto ito kung may makitang questionable nga doon sa pondo. Tinaguriang historic o makasaysayan ang naging pagdinig sa 2026 budget. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na ni-livestream online ang buong BICAM Budget Conference. Paraan daw ito ng mga mambabatas upang maging transparent at mapanumbalik ang tiwala ng publiko sa gitna ng flood control scandal. Sa linyada ng pondo, edukasyon ang nakakuha ng pinakamalaking alokasyon at alinsunod na rin yan sa batas. Umabot sa mahigit 960 billion pesos ang mapupunta sa Department of Education. Malaking porsyento ng pondo ang mapupunta sa konstruksyon ng nasa 35,000 na silid-aralan. Sa sektor naman ng kalusugan, prioridad pa rin ang zero balance billing sa mga pagamutan at pagpapatatag ng PhilHealth. Para sa sektor ng agrikultura, popondohan din ang pagpapatayo ng mas maraming farm-to-market roads at irigasyon. Sabi naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, ang sunod na hamon ay bantayan naman ang pondo at hindi ito mauwi sa korupsyon. Panahon na raw para matuto tayo sa bangungot ng 2025 at iba pang mga taon kung saan naging laganap ang katiwalian. Nikki, kanina nga ay bago mag-convene o magsimula itong pagpirma rito ay sinabi ng mga mambabatas na itong pondo na ito ay dapat ring tawagin na pondong mapagkakatiwalaan dahil paulit-ulit nga nilang sinasabi kailangan na manumbalik ng ang tiwala ng mga Pilipino hindi lamang dito sa pondo na ito kundi sa mga susunod pang pondo dahil buwis daw ng taong bayan yung nagpapatakbo sa ating ekonomiya. Nikki. Maraming salamat, Rainiel Pawid. 5 miyembro raw ng gabinete ang may allocables o may nakalaang pondo sa 2025 national budget. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. Kinwestiyon ni Lacson kung bakit may allocables sa mga gabinete sa pondo. Aabot daw sa bilyong-bilyong piso ang allocables at non-allocables ng mga cabinet secretary, kabilang ang isang executive secretary at iba pang undersecretary. Meron din daw sa mga liderato ng Kamara at ilang party list group. Ayon kay Lacson, base yan sa mga dokumentong nakaugnay kay yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nakadetalye rin daw ang mga allocables sa listahan na inilabas kamakailan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Lacson, humiling sa kanya ng meeting si Leviste tungkol sa Cabral files pero hindi natuloy. Mag-i-schedule daw sila sa susunod na taon.
Sa gitna po ng issue ng flood control ay determinado raw si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magtaguyod ng isang Independent People's Commission o IPC. Sa ilalim po ng Senate Bill 1512, bukod sa pagtaguyod ng IPC, ay bibigyan din ito ng mas malawak na kapangyarihan. Kabilang narito ang kakayahan na mag-cite in contempt, magkansela ng mga professional license at mag-alok ng mga immunity at protection deals para sa mga resource persons. Isa ito sa mga prioridad ngayon ng Pangulo. Kasunod ng pagbibitiw ng dalawang commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na inatasan na mag-imbestiga sa korupsyon sa flood control projects. Bago po niyan, nauna nang nagbitiw sina Rogelio Singson, Rosana Fajardo at Baguio City Mayor Benjamin Magalong mula sa ICI. Ilan nga raw sa puna noon ng mga kasapi ng ICI ay ang kakulangan sa kapangyarihan at budget ng komisyon. Umaaray na ang ilang nagtitinda ng gulay sa matumal na benta dahil umano sa mga imported na supply. Pero ayon sa Department of Agriculture, nagsabay-sabay lang daw ang mga ani. Nasa frontline ng balitang yan, si Kari Cator. Sako-sako ng carrots at sayote ang nakatambak sa bagsakan ng mga gulay rito sa Balintawak sa Quezon City. Ang iba nabubulok na. Ayon sa mga nagtitinda, bagong ani pa ang mga ito mula sa Benguet. Pero hirap daw silang maibenta dahil sa pagbaha ng mga imported na gulay. Maraming nagpaparating, kaya matumal po siya. Saka kakonti po ang buyer. Kasi sa dami ng kakumpetensya. Kadalasan ng kariton dito, may dalang naka-box na imported carrots. Lugi talaga po. Minsan nga po, binabargain namin na lang to. Basta may benta, kaysa naman may basura lahat. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, marami nga raw ang pumasok na imported na gulay sa bansa ngayong Desyembre, partikular ang carrots. Kaya ang farm gate price ng local produce bumagsak na sa 15 hanggang 30 pesos kada kilo, mas mababa sa production cost na 40 pesos pataas. Ngayong anihan pa naman daw sana babawi ang mga magsasaka sa mga nagdaang bagyo. Yung average nila na 1,000 daw sa isang hakot, ngayon daw ang order nasa 200 na lang, 200 kilos. So almost 80% yung hindi kinukuha and then bagsak pa yung presyo. Hindi na rin daw binibili sa mga magsasaka ang small to medium-sized carrots, kaya karamihan sa mga ito napipilitan silang itapon na lang. Sunod-sunod pa nga yung mga aanihin sana pero marami sa kanila nag-iisip na wag ng anihin kasi hindi naman binibili. Sayang lang ang labor and even to yung transport to bring them sa mga trading post. Imbis na kumita sila ngayong Pasko, talagang walang kinita. Pero sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa News 5, hindi dahilan ang pagpasok ng imported carrots sa pagkalugi ng local farmers. Tingin niya, bumabaha lang talaga ang supply dahil sa magkakasabay na ani. Nananawagan naman ang SINAG na tulungan ng DA ang mga apektadong magsasaka para hindi na mabarat at masayang pa ang kanilang mga inaning gulay. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Mga kapatid, magpagas na ho ang mga dapat magpakarga. Panibagong dagdag bawas kasi sa produktong petrolyo ang mangyayari sa susunod na linggo. Ayon sa kumpanyang Unioil, may inaasahang taas presyo sa diesel. Habang ang gasolina, may rollback ang kada litro. Pero hindi pa masabi ngayon kung magkano ang magiging dagdag. Kung magkakataon, ito ho ang magiging ikalawang sunod na rollback sa gasolina. Samantala, dagdag singil naman sa SLEX at Star Tollways ang sasalubong sa mga motorista sa bagong taon. 126 pesos na po ang singil sa mga Class 1 o light vehicles na dadaan sa South Luzon Expressway o SLEX mula Alabang hanggang Calamba, Laguna. 253 pesos naman sa Class 2 o yung mga bus at maliliit na truck. Habang 379 pesos na sa Class 3 o yung mga malalaking truck. Mula naman po Calamba hanggang Santo Tomas, Batangas, 34 pesos na po ang toll fee sa Class 1 vehicles. 68 pesos naman sa Class 2 at 102 pesos sa Class 3.
Para naman sa dadaan sa Star Tollways, mula po Santo Tomas patungong Lipa, Section 1, 60 pesos na ang singil sa Class 1 vehicles. 119 pesos naman po sa Class 2 at 117 pesos sa Class 3. Mula naman Lipa to Batangas Section 2, 53 pesos ang toll fee sa Class 1 vehicles. 106 pesos sa Class 2 at 159 pesos sa Class 3. Epektibo po yan mga kapatid simula January 1. Ayon sa Toll Regulatory Board, paraan po ito para matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon at pagpapaayos ng SLEX at Star Tollway. Sa ating ulat panahon, posible pa rin ang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Kalat-kalat na pag-ulan ang dulot ng shear line. Apektado ang silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Easterlies naman ang magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa ibang lugar, lalo na sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila, patuloy na umiiral ang hanging amihan. Posible itong magdulot ng mahinang pag-ulan at mas malamig na panahon. Dahil sa mababang temperatura, nabalot ng frost o andap ang mga pananim sa Atok Benguet kaninang umaga. Kadalasang nangyayari ito sa panahon ng amihan mula Disyembre hanggang Pebrero. Susunod, magkapatid sa Cebu City, patay matapos barilin ng kapitbahay. Sospek, matagal na raw may sama ng loob. Sa pool sa CCTV, dalawang lalaki nagsuntukan sa coffee shop. At sa pool din sa video ang pagyanig sa Yilan, Taiwan, kasunod ng magnitude 6.6 na lindol. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nagkasunog sa isang residential area sa Cabanatuan, Nueva Ecija ilang araw bago ang bagong taon. Nasunog ang 48 bahay sa Purok 2, Barangay Matadero, mag-aalas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa BFP, Nueva Ecija, gawa sa light material sa mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Umabot hanggang ikatlong alarma ang sunog na naapula pasado alas 4 ng hapon. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng pinsala. Wala namang nasaktan. Coffee and chill sana ang pinuntahan ng customer sa isang coffee shop sa Apalit, Pampanga sa araw ng Pasko. Pero nagambala sila nang biglang magrambulan ng dalawang lalaki. Nakuna ng CCTV ang pagsugod ng isang lalaking walang suot na t-shirt pantaas. Nagkagulo ang mga upuan sa coffee shop nang magrambulan ng dalawa na agad namang inawat ng iba pa. Ang sinasabing dahilan ng away dahil umano sa babae. Nag-alisa naman ang mga customer dahil sa gulo. Sa Facebook page ng coffee shop, sinabi nitong naapektuhan daw ang kanilang business dahil dito. Nagpaalala rin na irespeto ang lugar, staff at kapwa customer. Tumanggi naman magbigay ng panayam ang owner nito. Naramdaman din sa Batanes ang magnitude 6.6 na lindol sa Yilan, Taiwan. Ayon po sa PHIVOX, intensity 1 ang nakanasan sa bayan ng Itbayat. Sa kabila po niyan, wala naman daw tsunami threat sa Pilipinas. Bukod po dyan, nagpayanig din ang magnitude 4.6 na lindol sa Palawig, Zambales. May lalim yan na 30 kilometro at tectonic ang origin. Wala namang naipaulat na nasaktan. Sa ibang balita, arestado ang dalawang Chinese matapos umanong pagbantaan at tutukan ng baril ang kapwa nila Chinese sa Parañaque. Inabutan ng mga pulis ang dalawang suspect sa loob ng isang condominium unit kasama ang biktima. Base sa investigasyon, lumabas na pilit umanong pinagbabayad ng mga suspect ang biktima sa utang ng isang kakilala. Pinagbantaan pa raw ang Chinese na pahihirapan kung hindi magbabayad. Tinutukan pa ang biktima ng baril. Mabuti na lang at nagawa ng biktima na humingi ng saklolo mula sa isang kaibigan na siya namang tumawag sa mga pulis.
Sa Pasay naman, arestado sa NAIA Terminal 3 ang isang pasahero habang pinoproseso kasi ay napag-alamang wanted pala ang naturang lalaki na galing La Union. Dahil yan sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act. Nananatili sa kustudiya ng mga pulis ang suspect. Susunod, Magnitude 6.6 na lindol nagpayanig sa Yilan, Taiwan. bus sa Guatemala nahulog sa bangin, 15 patay. At Manila's Finest Hakot Awards sa gabi ng parangal ng Metro Manila Film Festival. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Niyanig ng magnitude 6.6 na lindol ang Taiwan. Ang pagyanig nasa pulpa sa mga CCTV. Yan at iba pa sa Balitang Abroad ni Ian Suyo. Pasado alas 11 kagabi nang mabulabog ang mag-asawang yan mula sa kanilang apartment sa Taiwan. Bigla na lang nanginig ang buong apartment. Napatayo agad ang mag-asawa at dali-dali silang lumikas mula sa lindol. Sa lakas ng pagyanig, nahulog pa ang kanilang CCTV sa sahig. Ilan lang yan sa mga tagpo matapos tumama ang magnitude 6.6 na lindol sa Taiwan. Sa isa pang kuha, kitang mahimbing na natutulog ang sanggol na yan ng lumindol. Dali-dali tuloy siyang kinuha ng kanyang ina bago sila nagtatakbo palabas. Wala pang naitatalang patay o sugatan dahil sa lindol. Yun nga lang, may ilang residente na natrap sa mga gusali. Agad naman silang sinaklolohan ng mga bumbero at rescue teams. Nagbabala naman ng mga otoridad laban sa posibleng aftershocks at hinikayat ang mga residente na lumikas kung may makitang bitak o sira sa kanilang tahanan. Sa Indonesia, pinaghahanap ngayon ng isang pamilya mula Spain matapos lumubog ang sinasakyan nilang bangka. Kasagsagan ng masamang panahon nang lumubog ang bangka na may 11 sakay. Agad namang sumaklolo ang mga rescuer at sinagip ang mga sakay ng bangka malapit sa Padar Island Strait. Yun nga lang, hindi nila naagapan ang nasabing pamilya. Patuloy ang search and retrieval operations para sa mga nawawala. 15 ang nasawi at 19 ang nasugatan nang mawalan ng kontrol ng isang bus at nahulog sa bangin sa Solola, Guatemala. Mula Guatemala City, papuntang San Marcos ang bus ng madisgrasya. Daang-daang rescuers at mahigit 20 ambulansya ang rumesponde at inabot ng 2 oras at kalahati ang rescue operations. Kinumpirma ng mga bumbero na kabilang sa mga nasawi ang 11 lalaki, 3 babae at 1 maliit na bata. Madalas magkaroon ng ganitong trahedya sa mga bulubunduking kalsada ng Guatemala dahil sa matatarik na daan at delikadong kondisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa Japan naman, 1 ang patay habang 26 ang sugatan sa karambola ng mga sasakyan. Nangyari ang aksidente sa Kanetsu Expressway sa Minakami pasado alas 7 ng gabi noong Biyernes. Unang nagsalpukan ng 2 truck sa madulas na kalsada dahil sa yelo. Nagdulot ito ng chain reaction na kinasangkutan ng 12 ng sasakyan. Mahigit 10 dito ang nagliyab. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Pasok na po sa semifinals ang TNT Tropang 5G sa PBA Philippine Cup. Yan po ay matapos nilang pabagsakin ang Magnolia Hotshots templado sa kanilang matchup sa Big Dome sa Smart Araneta Coliseum kagabi. Final score 118-109. Big time ang nilaro nila Calvin Oftana, Jordan Heading at Brandon Ganuelas-Rosser para sa tropa. Ito po ang ika-4 na sunod na conference na umabante sa semifinals ang TNT. Nanatili naman buhay ang pag-asa ng Meralco Bolts na makapasok sa PBA Philippine Cup semifinals. Tinambakan kasi nila ang Rain or Shine Lasso Painters sa kanilang quarterfinals match kagabi 96-79. Sa 1 punto pa nga, tinambakan pa ng Bolts ng 34 points ang kalaban. May tig 14 points na Chris Newsom at Cliff Hodge para sa panalo ng Meralco. Samantala, inako naman ni Magnolia head coach L.A. Tenorio ang pagkatalo nila laban sa TNT Tropang 5G sa quarterfinals ng PBA Philippine Cup. Tinalo nga ng tropa Magnolia sa kanilang pivotal matchup. Ayon po kay Tenorio, outplayed at outcoached sila. Lalo pat ang mentor niyang si Coach Chot Reyes, ang head coach ng Tropang 5G.
Aminado sila Tiniente na marami pa siyang dapat matutunan bilang head coach. Naniniwala rin si LA na nasa coach ang responsibilidad sa wins and losses ng isang team. Makakaasa naman daw ang fans ng Hotshots na babawi ang Magnolia sa susunod na conference. Patuloy ang panalo ng MQuest Ventures sa Metro Manila Film Festival. Most awarded film ngayong taon ang latest entry nitong Manila's Finest matapos humakot ng 8 parangal. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Hakot Awards ang MQuest Signal at Spring Films produced entry na Manila's Finest sa 2025 MMFF Gabi ng Parangal. Kabilang sa mga inuwi nitong parangal ay ang third Best Picture, Best Cinematography para kay Raymond Red, Best Production Design, Best Musical Score, Best Sound Design, Best Float, Best Original Song para sa Sandalan na inawit ni Piolo Pascual at isinulat ni Benny Saturno at ang prestihiyosong Gat Puno J. Villegas Cultural Award. Ito ay binibigay sa mga pelikulang mahusay na naglalarawan ng kulturang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Ikatatlong sunod na taon na ito na nakamit ng MQuest Ventures. Napanalunan din ito ng The Kingdom at Gomburza. Ayon kay MediaQuest President and CEO Jane Basas, malinaw na nakasentro sa kulturang Pilipino ang kanilang bisyon at adhikain. Proud ako sa lahat, no? Ginawa namin to in less than 3 months, actually 2 months dahil sobrang busy yung actors namin, nag-world tour pa yan si Piolo. Pero nagawa namin na maganda, nagawa namin ng matino at na-share namin yung message na gusto naming i-share na sa hirap ng society natin ngayon, kailangan natin yung mga taong may malasakit, may mga taong may integridad, may mga taong ipaglalaban, 'di ba, ang bansa natin. Sa 8 panalo nito, mas pinatibay ng Manila's Finest ang papuri sa direksyon at malikhaing bisyon ni Raymond Red. Exciting to, nakaka-inspire. Special mention naman si MMFF 2023 Best Actor Cedric Juan na nominado bilang Best Supporting Actor para sa Manila's Finest. Nominated din ang MMFF first-timer na si Ashton Olviga for Best Supporting Actress. Wasn't expecting it. Actually, before that, I think nabanggit ko yung there's no small actors, there's no small role, only small actors. And then I got that nomination. I'm so thankful. Alam niyo po, being part of MMFF, sobrang laking bagay na yun at maging nominee. Wow, thank you po, thank you. Parang akong panalo pa rin eh. Lahat kami uuwing panalo. Umaasa ang producers ng Manila's Finest na mas marami pang sinihan ang magbubukas ng pinto para sa pelikula. Samantala, naging makasaysayan naman para sa mga taong may Down syndrome ang Best Actress win ni Cristel Go para sa pelikulang I'm Perfect. Matapos naman mapanalunan ni Paulo Ballesteros ang Best Actor Award noong 2016 para sa pelikulang Die Beautiful. Isa na namang panalo para sa LGBTQIA+ community ang pagkakilala kay Vice Ganda bilang pinakamahusay na aktor sa edisyong ito ng MMFF. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Pinarangalan sa Gawad Pilipino 2025 ang 3 nating kapatid na laging nasa frontline sa pagbabalita. Parehong wagi ng Gawad Oble Award sina Frontline Express anchor Ruth Cabal at News 5 correspondent Gary De Leon. Para yan sa kanilang natatanging serbisyo sa walang patid na paghahatid ng balita para sa bawat Pilipino. Pinarangalan din si News 5 correspondent Raynel Pawid ng St. John's Academy. Kinilalang inspiring story ang dokumentado niya na Noche Buena de Pagpag. Tungkol yan sa ilan nating kapatid na ginagawang handa ang mga tira-tirang karne mula sa basura. Mapapanood yan ng buo sa YouTube page ng News 5. Susunod, asong naligaw sa Skyway, nagdulot ng pagbagal ng trapiko. At isang lola na budol ng peking produkto dahil sa ads na gawang AI pala. Paano ba yan maiiwasan? Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend.
Naligaw ang isang aso sa Skyway na nagdulot ng pagbagal ng trapiko. Nakuna ng pag-escort ng tactical motorcycle rider sa aso para makarating sa pinakamalapit na Skyway exit. Sinabi ni Police Master Sergeant Darwin Katabay na nakita niya ang asong gumagala sa aktibong lane ng Skyway na posibleng magdulot ng aksidente. Agad naman siyang rumesponde at inalis ang aso sa daluyan ng mabilis na trapiko. Ilang sasakyan ang bumagal ang takbo at nagbukas pa ng hazard lights para alalayan ng aso. Nagbalak din ang ilang motorista na tulungan ang aso pero ayaw umanong sumama nito. Ligtas namang nakalabas sa Skyway ang aso. Umani ito ng papuri mula sa netizens at PNP. Hindi pa malaman kung paano nakarating ang aso sa Skyway. Sa ibang balita naman po, isang lola ang nabiktima ng peking produkto na in-order niya online matapos mapaniwala sa videong gawang AI pala. Paano nga ba yan may iwasan? Alamin po natin sa Frontline Report ni Bea de Guzman. Ma, may project ako, ma. Basta hanapin mo yung ano. Ano yung ano kasi? Ayan kasi. Naka-cellphone mo yan. Sounds familiar? Alam niyo ba mga kapatid na sa kaka-cellphone nating mga Pinoy, lumabas sa isang pag-aaral na mas aktibo sa internet at social media ang Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa. Sa 97.5 milyong internet users sa bansa, mahigit 90 milyon dito ay may sariling social media account. Kada araw, 8 hours and 52 minutes lang naman daw ang pagbabad natin online gamit ang cellphone. Si Lola Yuli, hindi niya tunay na pangalan, ngayong retired na, cellphone ang naging libangan. Ito lang ako sa bahay. Nakahiligan ko na talaga yung manood ng reels. Na kung scroll lang ako ng scroll. Pero dahil may mga iniindang mga sakit si Lola, nawiwili siyang panoorin ang health tips ni Doc Willie Ong. Pero ang hindi niya alam, peking Doc Willie Ong na pala ang kanyang napapanood. Ang di umano'y gamot na ibinibenta ni Doc online, agad na in-order ni Lola Yuli. 5,000 to 8,000 yata yung kikita ko talaga yung mukha ni Dr. Willie Ong, yung boses niya. Siyang-siya yon. Tapos yung pananalita niya, akala ko talagang si Dr. Ong yun. Sana huwag gamitin ang AI na pang-loko sa mga tao. Sa gitna ng laganap na panloloko online gamit ang Artificial Intelligence o AI, ang NGO kagaya ng Cyber Guardians PH gumagawa ng mga hakbang para gawing safer para sa lahat ang online environment. Dito sa 5th National Youth Leadership Summit, binigyang diin ng grupo na sa panahon ngayon, hindi na maiiwasan ng AI sa araw-araw na gawain online. Pero imbis na matakot, kailangan itong aralin. Ano ba yung ano ba yung nagtitrain sa AI? What goes on behind it? Dahil pag hindi sila naging aware, hindi nila alam paano ma-maximize, but at the same time, hindi rin nila alam how it's going to get them. Ang mga kabataang dumalo, aminado na bagamat maalam na sa makabagong teknolohiya, kailangang tutukan ang responsableng paggamit nito. Maraming nabibiktima sa fake news, maraming nabibiktima sa cyberbullying, maraming nabibiktima sa mga scams. And in that way, parang nananalo yung kasamaan sa social media compared sa kabutihan. Kasi maraming kabataan na hindi aware sa mga ganitong usapin. Bea de Guzman, News 5. Susunod, cast ng Manila's Finest, kabilang si Piolo Pascual na kasama ang fans sa kanilang cinema tour. At silipin ang mga mabentang t-shirt para sa pagsalubong sa 2026 sa Binondo. Mga kapatid, tuloy-tuloy po ang balitan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Nakipaghabulan sa mga pulis at security personnel ang isang lalaki sa loob mismo ng MRT3. Nasa pulpuyan sa video ng isang pasahero. Tumalon pa ang lalaki sa mismong riles ng tren sa Ortigas at saka tumakbo papuntang Shaw Boulevard Station.
Base po sa investigasyon, bumili raw ang lalaki ng ticket pa northbound pero tila nalito kung saan platform siya sasakay. Bago pa raw ang kuha ng video, nakababa na raw ng riles ang lalaki at akmang pupunta sa platform ng southbound. Pero pinigilan siya ng mga nakabantay. Dito na raw siya tumakbo at hinabol. Nagsorry na rin siya sa pamunuan ng MRT3. Nasa kustodiya na siya ng Mandaluyong Police na posibleng maharap sa reklamo. Tuloy-tuloy pa rin ang Finest Cinema Tour ng cast ng Manila's Finest. Matapos humakot ng awards sa MMFF Gabi ng Parangal nitong Sabado, personal naman na makakasama ng fans sina Inday Fatima, Rico Blanco, Tyke Sanchez at Piolo Pascual sa mga sinehan malapit sa inyo mga kapatid. Sumugod na sa SM San Lazaro, 3:30 ng hapon. Magtutungo naman ang cast sa SM Fairview alas 6 ng gabi. Kasunod ng mga award na nasungkit ng Manila's Finest, naglabas ng pahayag ang MQuest Ventures. Ayon kay MediaQuest President and CEO Jane Jimenez Basas, patuloy na magiging platform ang MQuest para sa mga creative Filipinos. Patuloy din daw silang bubuo ng mga matataas na kalidad na produksyon dahil hangad nilang maitaas pa ang industriya ng pelikula ng bansa at maisabay ito sa global standards. Ilang araw na lang matatapos na yung 2025, Ang bilis, no? no? Ang bilis. Parang Ready kailan na ako, lang, ready na ako. Naalala ko, naalala mo nung January 1, sabay tayo dahil nag-good morning kapatid Yes, tayo. oo. Tas di ba yung Salubong natin. Salubong, pati yung the usual na nalaman mo yung mga hula, Yes, o yung yes. horoscope forecast. Nagkatotoo ba? Pero eto, Kamusta? Sabi sabi magkakajowa ka daw. Wala akong naalala. ba? Wala akong naalala. Wala akong naalala. Oo. Pero ito, napag-usapan na natin yung salubong. Matanong ko Balikan kayo, pa eh. ano bang plano ninyo sa pagsalubong sa bagong taon? Ako lagi namang ready na yung family ko kasi meron na kaming yearly tradition. Which is? Since Chinese naman, so ayan, mga Oo nga pala, no? circular fruits, ganon-ganon, yan. Yes, oh. yes. Kami plano mag-staycation with Booker. Naghanap kami ng pet-friendly na pwedeng ma-stayan na lugar para pagsalubong. Kasi takot din siya sa mga paputok. Paputok. diba? Ah, Oo, so, correct. Mga aso, takot din. Ikaw? Kami, pamilya namin, kami ay pupunta ng probinsya. Magbe-beach lang Anong kami ayan, probinsya? sa Batangas. Oh, ito ba yung pinunta mo? Hindi. Hindi, iba pa, iba pa. Okay. Sino sama? Pamilya. Pamilya nga daw, binanggit na eh. Tatanong natin yan kasi Andre, may iba-ibang pakulo sa Binondo, sa Maynila, Bukodo, sa mga torotot o paputok, hihirit pa itong isa. Live mula sa Binondo, nasa frontline ng balita yan si Mondi Lopez. Mondi, ano na ba mga binibenta dyan? Yes, Nicky Andre, ilang araw na nga lang, di ba, 2026 na. At bilang pagsulubong ng mga Pinoy sa bagong taon, hindi nga lang torotot, bilog na prutas ang ating pinaghahandaan, kundi mga pampaswerteng t-shirt. Kaya tayo, game na game tayo dyan. Kaya naman dito nga sa Binondo, Manila, sabi nga nila, ang lucky color natin ay teal green. Samantala, ang color of the year natin ay ang Pantone White. O, di ba? Kaya naman yung kabaan dito ng A-Luna sa Binondo, Manila, naku, talagang ang haba-haba ng mga bumibili rito dahil nga tabi-tabi ang nagbebenta ng t-shirt dito. Dahil yan, nabutan namin mga pamilya na bulto-bulto ang kuha ng mga t-shirt. Bukod sa paniniwalang pampaswerte, panalo rin sa picture at video kapag color coordinated nga ang suot, di ba? Perfect yan, lalo na kay Nikki na mahilig mag-picture-picture, di ba? With family at pang New Year Reels. Di ba? At eto, ang mas inain pa nga rito, yung tinatawag nila Just Nikki Andre na customized shirts at 140 pesos lang. Gaya nito, eto makikisingit tayo. Hello po, Happy New Year po. Ayan, di ba kung gusto nyo ng design, pwede tayo mamili dahil fire of the horse natin, so pwede ka mamili. 2026, iba-ibang design. Kung gusto nyo mag-customize, pamilya nyo, Lopez Family. O, di ba? Mamimili lang tayo. At dito, sasabihin nyo lang yung design ninyo, in 5 to 10 seconds, makukuha na natin, pakita natin, pa-walk through tayo. May heat press sila. Napipindutin yan, pakita natin, kasama natin sa Justin. Ito na. In 5 seconds, timer na natin. In 5, ito, wag muna pala. Ayan. 5, 4, 3, 2, 1. O, medyo mainit-init pa yan. O, kita nyo? Ganun lang. So, yung napili yung design, i-heat press lang nila dito. Yun, may resulta na tayo. May t-shirt na tayo. Paalala lang nila, ayan, ready na to. Di ba? Mainit-init pa. Hindi pa natin pwede ito suitin just Andre kasi mainit. Kaya naman, ito, may isa tayong finished product dyan. Pakita natin. Oh, ayan. Kaya naman, Jess, Nikki, Andre, mali ba na? Ito pala, ayan.
Mali na po. Ito, dress ni Andre. Ito yung design natin. Ito, no? Kasya ba sa atin? Pakita nga natin, pakita natin. Teka, ito. Mabilisan, no? Mabilisan. Walang kapit, pero... Ang pinili natin size ay medium. Pahawak mo muna, ma'am. Ayan. Wala tayong paps. Pero ito, medium siya. Tingnan natin kung bagay sa atin. Ito na. In 5, 4, 3, 2, Ops, masakit masyado. Medium ito. Oh, Jess Niggy, ayan, meron tayong assistant. Salamat. Jess Niggy, Andre, sagot ka na t-shirt nyo. Yung medium, medyo fit sa akin ka, wala munang hihinga. Yan muna, update muna dito sa Binondo, Manila. Back to studio. Sagot daw niya yung t-shirt Sagot daw natin. niya. Tama ba? Tama ba? Pati kung masikip sa kanya, lagsak. Grabe naman, hindi. Kaya na yun ang medium. Yan! Gusto ko sa'yo. Alam mo, Monty, okay na sana eh. Nagulat ako, walang printa yung una eh. Kasi may nakalagay na welcome to 2026. Hindi maganda yan sa mga families kasi 'di ba usually merong mga theme. Kung ayaw nyo ng theme, edi yan uniform shirts. At kinabahan kami, akala namin hubakin mo yung puti mo. Wag naman Mondi. Inapakan yun. Maraming salamat kay Mondi Lopez. At mga kapatid, yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service, walang iwanan. Sa Frontline, Pilipinas Weekend.